Matapos pumanaw ang Philippine superstar, lumabas ang isyu kung paano hahatiin ang kanyang naiwan na yaman. Naging usap-usapan ito matapos lumabas ang balita na si Ian De Leon umano ang legal na tagapagmana ang biological na anak. Dito na nagsimulang uminit ang sitwasyon. May mga patama sa social media, lalo na ang naging post ni Matet De Leon na tila tumutukoy sa pagiging ampon at walang mana na nagbigay ng impresyon na may tensyon sa pagitan ng mga magkakapatid. Unti-unting lumabas ang hindi pagkakaunawaan, hindi lang sa usaping legal sa pagitan ng biological at adopted na mga anak. Dahil dito, mas lalong naging malinaw na ang issue ay hindi lang tungkol sa hatian ng yaman, kundi sa kung sino ang may karapatan at pagkilala bilang bahagi ng pamilya. Ngayon, tanungin kita kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, sino ang dapat may karapatan? Yung legal na tagapagmana o lahat ng anak, biological man o ampon? Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Si Nora Aunor o Nora Cabaltera Villamayor sa tunay na buhay ay ipinanganak noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Mas nakilala siya sa pangalang Ate Guy, isang bansag na naging bahagi ng kanyang identidad sa industriya. Bukod sa pagiging aktres, isa rin siyang recording artist at film producer na naging aktibo sa showbiz mula 1967 hanggang sa mga huling taon ng kanyang karera. Lumaki si Nora sa isang malaking pamilya na may 9 na magkakapatid, kabilang si Eddie Villamayor. Ang kanyang mga magulang ay sina Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Sa murang edad, ang kanyang lola na si Teresa ang nagturo sa kanya ng pagkanta, habang ang kanyang tiyahin na si Belen ang humubog sa kanyang diction, interpretation at expression. Isa sa mga unang kantang kanyang natutunan ay ang The Way of a Clown, at ang kanyang screen name na Ate Guy ay nagmula rin sa kanyang tiyahin bago pa man siya sumikat. Isang umagang di mo hagkan, ang mata kong di ka magigisnan. Turuan mong ako'y huwag masaktan, kahit ako. Napagdaanan ni Nora Aunor ang hirap ng buhay noong kanyang kabataan, kung saan nagbebenta siya ng mani sa loob ng mga bus at malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station para makatulong sa pamilya. Sa kabila nito, nagsimulang mapansin ang kanyang talento nang maging champion siya sa Derigold Jamboree Radio Singing Contest sa kantang You and the Night and the Music, at nasundan pa ito ng panalo sa Liberty Big Show. Kalaunan, sumali siya sa tawag ng tanghalan kung saan sa unang subok ay natalo siya. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay siya na ang nagkampeon. Noong May 29, 1967, sa Grand National Finals, kung saan kinanta niya ang Moonlight Becomes You, dito tuluyan nang nagsimula ang kanyang pag-angat sa industriya. Nag-aral si Nora Aunor sa Mabini Memorial College noong 1959 hanggang 1960 para sa kanyang first grade, bago siya lumipat sa Nichols Air Base Elementary School mula 1960 hanggang 1962 para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kalaunan, natapos niya ang kanyang high school sa De Leon Memorial College sa Parañaque, na ngayon ay kilala bilang Central Scholar University. Sa kanyang personal na buhay, pinakasalan niya ang veteranong aktor na si Christopher De Leon noong January 25, 1975 sa isang civil ceremony. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 5 anak, kabilang ang kanilang nag-iisang biological son na si Ian De Leon na ipinanganak noong 1975 at ang 4 na adopted children na sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Nag-renew pa sila ng kanilang vows noong January 27, 1976 sa isang religious ceremony. Ngunit kalaunan ay naghiwalay ang dalawa at tuluyang na-dissolve ang kanilang kasal noong 1996. Noong 2008, naging permanent resident si Nora sa United States, ngunit nanatili pa rin ang kanyang Filipino citizenship at noong 2011 ay bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang acting at singing career matapos ang mahabang hiatus, at nanatili pa rin siyang aktibo sa industriya hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay. Sa haba ng kanyang karera, si Nora Aunor ay nakagawa ng mahigit 180 pelikula sa iba't ibang genre, mula musical comedy, romantic comedy, at love story hanggang sa drama, biographical films, film noir, action, thriller, horror, at art house films. Dahil sa kanyang lalim sa pag-arte, hindi na mabilang ang kanyang mga parangal at pagkilala,
kaya naman sunod-sunod din ang kanyang pagiging Philippine box office queen. Mula dekada 70s, 80s hanggang 90s, ilan sa kanyang mga pinakasumikat at tumatak na pelikula ay ang Himala, Bona, 3 Taong Walang Diyos at The Floor Contemplation Story, mga proyektong lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktres. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Hindi lang sa Pilipinas siya kinilala, kundi pati sa international stage, kung saan nakatanggap siya ng mga parangal mula sa FAMAS Awards, Gawad Urian Awards, Asian Film Awards, PMPC Star Awards for Movies, Metro Manila Film Festival, at maging sa mga international festivals tulad ng Cairo International Film Festival at Asia Pacific Screen Awards. Dahil dito, tinawag siyang Philippine Superstar, isang titulong sumasalamin sa kanyang epekto sa industriya. Bukod sa kanyang pag-arte, namayagpag din siya bilang mga awit. Nakapaglabas siya ng mahigit 360 singles, nakapag-record ng higit 200 kanta at may mahigit 50 albums sa kanyang karera. Ilan sa kanyang mga kilalang awitin ay ang Pearly Shells, Handog at Yesterday When I Was Young, mga kantang hanggang ngayon ay patuloy na pinakikinggan at minamahal ng kanyang mga tagahanga. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Alam niyo ba na si Nora Aunor ay na-feature sa HBO noong 1997, isang American cable network, sa isang documentary film na tumatalakay sa mga pelikula at achievements ng ilan sa pinakamahuhusay na aktres sa buong mundo. Patunay na kinilala ang kanyang talento hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international level. Bukod dito, siya rin ang kauna-unahang Filipina actress na inimbitahang maging juror sa isang international film festival sa Hawaii, isang prestihiyosong papel na ibinibigay lamang sa mga artistang may mataas na respeto at kredibilidad sa industriya. Noong 1996 pa lang ay napag-uusapan na ang pagbibigay ng pinakamataas na parangal sa sining kay Nora Aunor at kalaunan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay sa kanya ng titulong National Artist noong 2022. Dahil sa kanyang husay, kinikilala siya bilang Greatest Filipino Actress at isa rin sa pinakamahusay sa buong mundo. Hindi lang sa Cairo, Egypt siya nagwagi ng international awards, kundi pati sa East Asia, Malaysia, Brussels noong 2004, Italy noong 2012 at Australia noong 2012. Patunay ng kanyang global recognition. Dahil sa napakalawak niyang tagumpay at mahabang karera, marami ang nagtatanong kung gaano kalaki ang kanyang naipong yaman. Ayon sa Celebrity Net Worth na na-update noong April 17, 2025, tinatayang umabot sa $20 million o humigit kumulang 1.1 billion pesos ang kanyang net worth. Kabilang sa kanyang mga ari-arian ang kanyang mansion sa La Vista, Green Hills, isang simbolo ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, dumating ang araw na nagpaalam ang Philippine Superstar. Pumanaw si Nora Aunor noong April 16 habang sumasailalim sa isang medical procedure, isang napakalaking pagkawala hindi lamang sa industriya kundi sa buong bansa, isang alamat na nag-iwan ng pangalan, talento at legacy na mananatili sa puso ng mga Pilipino. Ngayon, dito na pumapasok ang mainit na usapin, ang pamana. Lumabas ang balita na si Ian De Leon umano ang sole legal heir na agad nagdulot ng ingay sa social media. Lalo pa itong uminit matapos ang naging post ni Matet De Leon kasama ang kanyang mga kapatid na may caption na tila may patama tungkol sa pagiging ampon at walang mana na agad nagpa-react sa netizens at nagpalakas ng haka-haka na may tensyon sa pagitan ng magkakapatid. Dahil dito, mas lalong lumalim ang tanong kung sino nga ba ang tunay na may karapatan sa iniwang yaman ni Nora Aunor. Ngayon kayo naman ang tatanungin ko, sa tingin mo, sino ba talaga ang dapat maging tagapagmana sa yaman ni Nora Aunor? I-comment mo ang opinion mo sa baba at kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga showbiz updates.